Hindi ito klaseng negosyo na parang shawarma na tinatakam mo yung mga tao. Magandang packaging mo, magandang serbisyo mo, magandang lasa ng tubig. Yun na kailangan mo ipakita sa tao. Paano kung ginawan kita ng makina na maganda mag-produce ng tubig, matibay, matagal masira, masarap ang lasa ng tubig, tapos ang bilis mag-process, mas malaki ang benta mo. Ang kagandahan sa negosyong to, sir, kung ano yung sipag mo, kung ano yung effort mo, yun din yung reward sa'yo. Pagdating sa meeting ba, kailangan ba na malaki talaga? Well, sabi ko nga, the bigger, the better. Magkano down payment natin? Package 9. Kapag 1 year kasi sir, ang down payment ng punong package mo is 210. Oh, 210. 9 talaga, ma'am. Wala na. Finish na. Lahat ng nag-branch dito, lahat ng naging successful, yan ang kinuha. Kahit installment mo yan, hindi kita kilala, pero approve ka agad, wala nang CI, sir. Pag ang tubig mo magandang klase, hindi masyadong maalat. Nakakakonsumo lang tayo ng 2,000 hanggang 3,000. Sa water station business, bakit ba ako credible as a advisor? Bakit ba yung mga kagaya ninyo na nanonood sa akin, bakit ba sila nahikayat magnegosyo at bakit ba na-encourage kita magnegosyo although wala naman talaga yung iba, wala naman sa plano pero you're here? Isa po akong water station operator. Isa po akong naging successful as water refilling station operator. So technically sir, lahat po ng dinanas ng mga water station operator, na-experience ko din yan. Ako po, nung may budget na, I'll do experiment din. So nagtayo ako ng water station ko sa iba't ibang lugar, pero for experiment. So ang ginawa ko, para at least mapatunayan ko lang, itong klaseng ganitong negosyo is talaga bang kikita kahit nasa looban? Talaga bang kikita kahit nasa remote area, kagaya ng pwesto ko ngayon? Ito po bang negosyong to ay kikita kapag nasa bayan, nasa may rented na space? Ito po bang negosyong to ay kikita kapag nilagay ko sa resort? So, which place is better for this business? Then I find out, sir, of course, malaki ginastos ko, sir. Just for the experiment, malaki ginastos ko. Pero it's worth it. I find out that this business, sir, is more on services. So technically, sir, kahit na ikaw nag-renta ka ng pwesto, kayang-kaya kang talunin nang hindi nag-renta sa pwesto na nasa bahay lang. Kasi this business is services. Kagaya na sinasabi ko, sir, hindi ito klaseng negosyo na parang shawarma na tinatakam mo yung mga tao, ni-slice mo yung meat para kahit wala naman sa planong bumili ng shawarma, bibili. Napapabili ka kasi, sarap naman ang karning yan. Saka nakakita ng water station sa loob ng mall? Wala. Kahit yung pag-process, you don't need na ipakita yan sa kanila. O sige nga sir, bumibili po ba kayo ng mga bottled water? Kung bumibili ka sir, nakita na po ba yung planta nun? Hindi pa, di ba? Sa water refilling station, what is the sense? Ba't kailangan mong ipakita yung planta mo? Di ba? Hindi mo kailangan ipakita. Ang kailangan ipakita mo yung magandang packaging mo, magandang serbisyo mo, magandang lasa ng tubig. Yun na kailangan mo ipakita sa tao. Not anything else. Kagaya namin, ako, ito, ang water station ko sir, loob-looban na yun. Ang sikip ng daan nun sa unang bahay ko. Pero sir, yun ang pinakamalakas kong water station. Pinakamalakas. Bakit ko nasabing pinakamalakas yun? Sir, kasi mabilis ang service doon. Mabilis ang refill doon. At yung makinang gamit ko doon, package 9. High-end. So yung 4 na tubigan ko, sir, iba-iba rin ang makina. Kasi kasama rin sa experiment ko kung ano yung quality or machines na gusto nilang bilhan ng tubig. And sabi nila, makina, pare-parehas lang naman ng product yan eh. It's not. Iba-iba siya ng quality, iba-iba siya ng product. So yung mga nagtatanong sa akin, Sir Alfred, mag-i-start pa lang naman ako ng water station eh. Doon muna ako sa package 1, yung pinakamura. I don't expect na lalakas yan. Kasi marami kang kalaban sa market. Ni-expect mo yung halagang 120,000 lalaban sa 300,000. Kalokohan yun, sir. To have an advantage to this business po, napakalaki ng advantages na meron kang magandang makina. Kasi yung makinang yon, yun ang nagpo-produce ng sarili mong produkto. Okay, magandang ang makina mo, ang bagal naman mag-produce ng tubig. So kahit magaling ka sa marketing, magaling ka sa management, wala kang produktong maibenta. Stressful pa rin. Paano kung ginawan kita ng makina na maganda mag-produce ng tubig, matibay, matagal masira, masarap ang lasa ng tubig, tapos ang bilis mag-process, mas malaki ang benta mo. Hindi mo nga inabutan kanina, dito kanina, client ko sir, taga Sambales. Hindi naman daw siya nagma-market, pero ang dami ng water station doon, siya yung pinakamalakas. Ngayon, kaya siya naparito para bumili ulit ng laundry. So, ibig sabihin, from the water station, nanganak na ng isang negosyo. Sir, take note ha, more than 1 year pa lang siya. So yung mga success story na yon na sinishare ko ngayon sa social media, real life story ng mga client namin, na gumanda yung hanap buhay kahit hindi naman nila masyadong minamanage, naging successful. Para sa akin, sabi ko nga, yung tagumpay nila, tagumpay ko din yun. Kaya ako, kinukwento ko sa inyo. Actually, kaya kami
ko kasi na napapanood ka niya. Napapanood niyo ako. Gusto ko, sir, next time, ikaw naman yung pagchichismisan ko. Ikaw naman yung ikukwento ko, sir, na, yung client ko, taga Pampanga. Dating ganito, ngayon. Kasi sa kanya, madami namang supplier. Bakit kasi Bakit dito? Hindi kasi, siyempre, although hindi magkakilala ng person, nagtanong ako, hindi ka kilala. Opo. Sa ibang local na supplier doon, Opo. malapit lang doon, na nire-recommend din ng mga ibang kakilala. Yeah. Pero personally, hindi ko kilala. Yep. Pare-pares lang. So, nagbe-base din ako doon sa sinesend din ng details, doon sa kahit yung minsan, yung iba, masyadong technical, hindi ko masyadong naiintindihan. Yep. Kaya lang kasi sila, once na nagtanong ka sa kanila ng information regarding sa ganitong negosyo or regarding na sa machine, magbigay lang sila, sir, ng specs. Unlike kasi dun sa sayo, yung information na nakukuha mo dun sa social media, hindi mo na kailangan tanong. Nandun na eh. Sa una, mahina pa yan. Expect mo yan, mga 2 to 3 months, medyo struggle pa yan. Pero once na nagkaroon ka ng routine, nagkaroon ka ng system, para ka may minahan naman yan. Yun naman yun. Sir, yun yung isa sa mga pinag-aandaan. Ako, sir, sa experience ko, sinipa ako ng asawa ko nung 4 months na nung pinalis ako sa office ko. Ako lahat ang nagsimula against yung asawa ko dati dyan Nakita mo yung lugar namin. Imagine mo to, 2008, wala pa masyadong bahay. Wala pa masyadong tao dito. Tapos nung tinanggal ako ng asawa ko sa ako pagmamanage, ang benta ko nun, sir, 6,000 pesos per day na Sabi niya, ako na dyan. Kasi serious money na yung pinag-uusapan. Pambili na ng bag. Dati, maasa lang yun, remit. Kasi housewife siya Nung sabi niya, oy, dati, pag 3,000, di niya pinapansin Ngayon, pa 6,000 na yung remit Regular yun, sir. Hanggang sa nag-branch kami, 4 na branch. So sa una, expect mo 2 to 3 months. Nagma-market ka nagpapakilala ka Pero hindi yan mag-i-stay ng ganun. Ang kagandahan sa negosyong to, sir, kung ano yung sipag mo, kung ano yung effort mo, yun din yung reward sa'yo. Diba? Nag-effort ka, yun yung reward sa'yo. May kinrabaho ka Yes, ganun yun. Sa sir, halimbawa, ito, sa pagsimula na ganito. Package 9. Yung package 9, mabilis yun mag-branch. Siyempre doon ako sa mabilis lumaki. Kaya kapag mag-start ka, yung malaki na. Huwag kang mag-alala, ako bahala. I-design ko ng mas maliit yan sa'yo. We can customize it for you. Pesto ko kasi bahay ng nanay niya. Problema nga yan, sir. Andun yung bilan mo Payag naman yun, sir. Payag. Nagigihingi lang ako ng pesto doon sa harapan ng bahay nila. Sabi ko, para hindi na muna ako mag-renta. Oo, huwag mo na Kasi i-renta. wala na ako ng trabaho. 6 months yan bago kumita. Ganun kasi yung tingin Sabihin mo ng 6 months, yes. Sabihin mo na. Pinakamalayo na ako doon sa 6 months. Or yung adjustment mo sa nagsisimula ka. Yes. Sabi ko hanggang 6 months. Kasi mahirap kasi baka mag-expect ka doon sa 2 months o sa 3 months. Sir, si ma'am na nagsasabi, tagpo 40,000 difference. Titipirin mo pa ba yung sarili mo doon? Yung 40,000 difference na yan, kung maubos ko yung moral mo dyan na maganda yung makina mo, it's worth it. Mga nasa mga ranging magkano, all in all. Okay, maliban sa package kasi di ko alam yung building kung re-renovate mo or basal Pagdating sa building ba, kailangan ba na malaki talaga? Well, sabi ko nga, the bigger the better. Pero kung kapos ang budget, kasi isa yan sa kinoconsider natin Kung kapos yung budget sa pagpapagawa pa ng building, you can improve it soon kapag kumikita na, di ba? Pero for the meantime, sir, sabihin mo na minimum start ka ng 25 square. Okay na yun. Hindi na po yun maliit. Sa renovation naman kasi sir, madali din naman. Sa renovation, if you're going to renovate, sabihin mo na magpapatiles ka, magpapasalamin ka, Tapos yung lababo. Sabihin mo na mga 80 to 100,000. Kasi sir, ngayon, Depende na yun sa akin kung paano yung Oo, tsaka sa laki. Pangalawa, kolong, liver. 40,000 yun, sir. Kung yung sa amin. Kolong pa lang. Wala pa yung single na motor. All in na. Pati naman na yung pinaka... Pump, tangke. Pwede na yun. Hindi na mahal yun. Kasi yung 80, sir, dating presyo pa yun. Sir, nagtaas na mga tubo. Nagtaas na mga bilihin. Yung sasabihin mong 80, kasama motor, kasama tangke, kasama labor, baon. Okay yun. Possible naman to, no? Opo, syempre. Opo. Hindi ko ilalagay dyan ng hindi possible yan. Hindi ko kasi kaya talaga ng one time. Utangin mo, sir. Magkano down payment natin? Package 9. Kapag 1 year kasi sir, ang down payment lang po ng package na is 210. 210. May 90,000 pa. Sa building tayo kakapusin, sir. Talagang hindi ko na sir palalampasin. I will go for package 9 if we want to start it talaga na successful. Pero yun nga lang, may challenge tayo. 300,000 lang ang pinag-uusapan natin. Sa building, sir, sa renovation, kung magpapatiles ka, kakain na ng pera yun Kung gusto mo naman, sir, huwag mo nang ipatiles. Pwede naman.
Oo. Tingnan ko din sir yung ibang option na yan. Ang gawin mo, sir, kung may kwarto na doon, parang kulob na ganun ba? For the meantime, machine mo na. Tapos lababo namin, 35,000. Kami na mag-install nun. So magkano lang ang kulang natin? 210, di ba? Plus 35, di si 245. recharge, sir. Oh, plus delivery charge. Sige, magkano? Ha? 5K. Magkano? 50. 250. O, di may 50,000 pa tayong budget. O, pangkulong-kulong ni sir. 290. Sir, ala ka bang ibang sasakyan doon na pwede magamit? Sa ngayon, okay lang. Maubos budget mo sa kulong-kulong ko eh. Sa kulong-kulong sir, siguro kaya ko naman din mag-provide. So kung separate yun, so 50,000 plus permit, 30K. Sabihin mo na, wag lang kolong-kolong, 30K, di magkano yun? 280 lang yun. So may sukli ka pang 20. Bili mo galon, Yung galon, magkano yung price? 145. Sa 100, 14,000 lang 500 yun, 14,500 sa 100. So may pang-operate ka talaga. Kailangan talaga yung deep well eh. Isa pa pala yun, yung deep well. Oo, sa prime water kasi sir. Pwede naman, mag-start ka muna ng prime water. Kung kumikita ka na, tsaka mag-deep well. Eh kaya lang sir, mas madalas yung mahina yung tubig kaysa sa meron eh. Yun lang ang problema. Hindi ko na masusolusyonan yun, sir. Prime water na yun eh. Hindi na ako yun eh. Kung 80 yung deep well, 210 yung package natin, 290 lang. 290 na yun. Tapos permit nasa 30,000. 30K, permit lahat yon. Yung sanitary engineering kasi, nasa 15,000 more or less yan. More na yung kinukumpit ko. Maximum na yun, 15,000 sanitary permit, tapos sa seminar mo na 8,000, tapos sa mayor's permit mo, tapos yung mga water testing analysis. Abot talaga 30K. Yung water test analysis sir, sino yung magkakandak nun? Sila, munisipyo. Tapos yung sanitary, Munisipyo. Yung sanitary engineer, private practice sanitary engineer, gagawin ka ng plano kasi nun. Gagawin ka ng sanitary engineering report na isasubmit mo sa munisipyo ninyo. Kumbaga, yun yung PRC license niya, nakapirma siya doon. O, nakatipid ka na naman. Nakagandahan, marami kang trope. I-coordinate mo lang naman sa amin yun eh, kung sino yung sanitary engineering mo. Sanitary engineer mo, coordinate mo sa amin. Kung di siya marunong bumasa ng plano ng water station, tuturuan na lang namin. So, bigay namin sa kanila lahat ng data, ng report, siya na ang bahala doon. Kahit mechanical engineer, kung iba yung spec nito eh. tapos sir sa ano yan, consume ng kuryente. Kung package 9, mas matipid yan kasi 4 times na efficient yan eh. Inaawit ako sa kanya yung solar yan, yung buong bahay na. Pwede. Pag na-solar yan, di bira, ikaw na ang pinagpala. Isa yan sa kino-consider ko, that's why gusto ko mag-solar. Ako sir, meron akong pinsan na may water station din. Yung average ng water station niya, parang 10,000 monthly dun sa electric bill. Kasi lumalaki electric bill mo kapag mahina mag-process yung machine mo. For example, yung makina niya umaandar 8 hours, tuloy-tuloy. Tapos ang benta niyang tubig, 100 lang. Compare mo yung package 9, sir, pambira. Yung 8 hours mo, divide mo na lang sa 4 yun. Ilang natipid mo dun? 9 talaga, ma'am. Wala na. Finish na. Kahit sino naman siyempre yung best seller. Oo. Kaya yun ang pinupush ko kasi lahat ng nag-branch dito, lahat ng naging successful, yan ang kinuha. Tsaka nasubok mo na sir. Subok ko na yan. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-start, dahil yun ang budget, natatakot ka, doon ka sa mababa kumuha, package 5 or package 4, choice mo yun. Basta ako, sinabi ko sa'yo na, Sir, few months, babalikan ko sa'yo, sir. Dapat pala yung tagi. yan. Common dialogue yan. Palagi namin naririnig yan. Na-stress ka muna bago ka lumapit sa akin. Sabi ko nga, kung inabutan mo yung taga-Sambales sa pumunta rito, sir. Sabi ng nanay, hindi naman namin minamarket yan eh. Pero ang lakas ng tubigan namin doon. Sabi ko, ilan ba nabebenta mo sa isang araw? Minimum kami, 200 bottles sa isang araw. 200 bottles sa isang araw. Hindi mo pa minamarket. Tapos sabi ko, pag nagto 200 bottles sa isang araw, sir, computein mo na lang yung 3,000 gallons per day. Ang liit nun. Mahina yun. Diba? Sila yung 200, hindi nila nararamdaman. Kahit installment mo yan, hindi kita kilala, pero approve ka agad, wala ng CI, sir. Sir, ganito yan. Kung tumaya ka ng kalahati sa akin, tinayaan din kita ng kalahati. Anong collateral kailangan dito, sir? ORCR, sir. Wag lang yung katawan. Sorry po Kolokoy lang talaga ako sa personal. Ano po sir, ORCR or land title? Anything na panghawakan lang namin. Hindi namin ni-encumbered. Isa safety keep lang po namin. Basic na basic yan sa'yo, sir. Pagdating din sa maintenance, Bali, tuturuan po namin kayo ng maintenance. yun. Ang isang taong maintenance yan is only 15,000 pesos. Ganun kamura. Tapos sa mga halimbawa, nagka-problema naman yung makina. Lifetime service warranty. Tsaka lifetime friendship. Yung iniisip mo na doon kasi iba magpapagawa, huwag mo na iniisip yun. Dito lang. Yung supply, filter, dito na lang din, sir. Mura lang naman filter ko, taga 100 pesos lang. Sa mga concerns mo regarding sa mga management, troubleshooting, open po ang linya natin. Quick assistance, basta office hour. Huwag ka lang natawag ng holiday kasi nasa beach yung mga yan. Ayoko na-stress yung mga tao ko, sir. Pag na-stress sila, sir, yung stress nila baka mapunta sa'yo eh. Hindi makangiti yan, baka hindi makangiti yan. Buti pa nga sila nakapag-beach na nakapagdagat na ako, hindi pa
Okay na po ba kayo, sir? Oo. Kung gusto mo, sir, package 7 muna. Kaya lang, hindi. Konti lang difference talaga eh. 40,000 lang eh. Doon na sana eh. Tignan mo magpa-package 7 ka. Magkano difference? 40,000. Sir, ibig sabihin nun, yung kalahating down payment, 20K lang ang nilabas mo talaga. Yung another 20K, nasama sa installment yun. Na walang tubo so mas sulit pa rin kung yung 9 yung kukunin mo. Tapos yung 7, 8, and 9, lahat yan may automatic voltage regulator, may ABR lahat yan. Kumbaga lahat ng mga advantage, nilagay ko na doon sa makinang yun. Mostly magkano yung nagiging monthly cost ng electric bill nun? Kapag ang tubig po, magandang klase yung tubig kasi nag-depend tayo sa tubig Pag ang tubig mo, magandang klase, hindi masyadong maalat. Nakakakonsumo lang tayo ng 2,000 hanggang 3,000 every 1,000 to 2,000 container every day. Nakakaano ka, 200 container araw-araw Yun ang benta mo. Ang bill mo sa kuryente niya nasa around 3 to 4,000 lang. Depende pa yun sa kilowatt price. Yes, correct. Hindi kita mabigyan ng figure, sir, na eksakto. Kasi per kilowatt dito, iba rin yung per kilowatt doon. Sa tubig naman, sir, iba yung quality ng tubig dito, iba rin yung quality ng tubig doon. Kasi sa negosyong to, sir, kapag mas marami ang madumi, pag marumi yung tubig, mas maraming tumatapong reject. Hindi siya yung sabihin mo na pare-parehas lang yan, hindi. Kaya yung mga nasa Facebook, nakikita ko yung mga post nila Away-away sila doon, sir Kasi magkakaiba opinion talaga. Paano tatama ang opinion? For example, ito, may water station. Same sila ng makina, same kayo ng makina. Pero ito, maganda yung water source. Yung tubig mo, hindi maganda yung water source. Hindi naman kayo pares ng production yan. Kahit pares kayo ng makina. Imposibleng magiging magkamukha kayo kasi nasa quality pa rin ng pinipilter nating tubig. Kumbaga, lahat po yun nagmamatter. Kapag binigyan mo ko ng pangit na water source, mas marami tumatapon, mas mataas ang costing mo sa kuryente. Mas matagal yung pag-operate ng machine Yes. Tsaka mas bumibilis po yung maintenance natin. Sa experience naman sa Pampanga, okay naman po dyan. Wala pa naman kaming nasubukan na tubig na maalat dyan. Sir, dito sa Pangasinan, ako po. Andito po, Region 1, ako po, ang alat ng tubig dito, sir. May mga lugar po dyan, sir, na pagbukas mo ng tubig sa gripo mo, bumubula na sa sobrang alat. Lagyan mo ng sabon, ay bumula Ligo ka, sir, ay bumula ng sabon. Sira ang joy doon, sir. Yung isang patak, kaya ang sebong isang katutak. Wala Ayaw nga bumula ng joy mo dyan. Nasa tubig pa rin. Nagmamatter yung mga yun. Ang kagandahan naman sa amin, sir, we have also data. Kasi iba't iba na yung mga lugar na ininstall namin. Hindi gaya ng solar, ma'am, araw lang, Kahit tama lang araw yan Radiation lang, basta may liwanag, may kuryenteng lalabas yan Madaming gusto magpa-solar dito sa Pangasinan. Kaya nga Ang reason kung ba't ko gusto pasukin yan, yung mga water station na gusto magpa-solar. Hindi ko naman inaano na, lahat ng bahay, lagyan ko solar. Hindi naman yun ang goal ko Yung mga water station na gusto nila naka-solar. Kasi halos naman yung iba rito, yun ang next na tanong Sir, thank you so much. Sir, thank you. Maraming salamat. Thank you po. Anong best offer niya? Best offer. We offer the best service. That is the best offer we can give. Sa brand that I will recommend, maganda po yung LG. Kasi hindi siya sobrang mahal. Pine-prevent natin yung membrane mag-clog. Sir, kasi pag nag-clog na yung membrane po, of course, lalakas sa kuryente. The more na tinitipid mo tong negosyong to, lalo kang napapagastos. Alam mo, sir, ang isa sa pinaka-effective way pagka gusto mong lumakas ang negosyo, you create your own market. Tip ko lang, sir, don't focus too much on the machines. Ang i-focus nyo na ngayon, management na. Dito, ate, napansin mo mga customer, hindi tumatawad. Kasi alam na nila po yung premium service na ino-offer namin.